Magandang araw po mga Kapinoy. Kumusta po kayong lahat? Biyernes na naman. Masaya na naman ako. Of course, lagi naman po nating pinipilit sumaya, no? Kahit hindi magandang araw, masaya pa rin tayo kasi andyan po yan. Dapat maganda ang ating outlook, Outlook sa buhay nating pang-araw-araw. So, yeah, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan man ang kayo naandun, At sana ay maging maayos ang inyong araw, at saka ang Saturday and Sunday na darating, Anyway, so kamusta po? At marami ako nababasa sa mga social media at saka sa mga interviews ng mga kilala nating tao diyan sa Pilipinas, na may concern about the happenings in the Senate, especially regarding the investigation na ginagawa ni Senator Hontiveros at saka ni Senator Gatchalian. Well, ang concern nila is mukha daw pong nalilihis na ang landas ng investigasyon at mukhang daw na nawawala na sa mga issue ng pogo at security ng bansa at nalilipat na sa personalidad ng mga tao katulad ng mga nitong issue kay Mayor Alice Go, ano na mukhang nahahalwat ang buhay ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac, kung saan naandun yung isa sa pinakamalaking Pogo Hub na ni-raid ng PAOK, Philippine Anti-Organized Crime Group. All right, so let's see. I think they have a valid concern, pero sa tingin ko po ay that concern ay valid, and there is a reason why napapunta doon sa ang investigasyon sa personalidad ni Mayor Alice Go, Alright, natin pong alamin ulit, o simulan natin yung problemang ito. Yan pong problemang yan ay nagsimula sa investigasyon sa mga illegal activities ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operators or Operations. Na yan po ay nagagamit sa mali. Although POGO is a legitimate business, pero nagagamit po sa mali. Dahil meron pang human trafficking, scamming, o love scam, or what else? Mga what we call this, money laundering, prostitution sometimes. So, mga illegal activities na nangyayari sa POGO. But during the investigation ng Senado, lumalabas na itong POGO na ganito kalaking operation ay hindi basta-basta mapapasok dapat ng mga simpleng operators lang, katulad nitong may mga money laundering na kasi napakalaki na po ng operations na to, na ang kapital ay umaabot na ng 6.1 billion, according to their estimates. 6.1 billion pesos, gayong ang ang articles of incorporation ng gumagawa daw noon ay nasa 1.5 million pesos only. So, imagine paano nagagawa ng isang korporasyon na merong 1.5 million ang isang operation or mga buildings na nagkakahalaga ng 6.1 million,
something is fishy. Talagang makikita nyo po ang disparity ng mga pera. Kung saan ang gagaling ang pera, hindi nila makita. Walang traceability ng pera and everything. So that's why yan po ay ginagawang pinagdududahan na yan ang lugar kung saan nililinis ang mga pera, or what we call that in English, money laundering. Ano? Pag nga naman na ang pera ay galing sa mali, hindi nila pwedeng gawing legal yun eh. Ano? Hindi pwedeng gawing legal ang mga perang galing sa illegal. Alright? So para maging legal yan, may tinatawag tayong money laundering kung saan yung illegal na pera ay ginagamit para mag-produce ng legal na pera. Okay? So paano nila ginagawa yan? So po yung pong mga katulad yan sa example na yan, sa tingin namin sa tingin ng mga nag-iimbestiga, ay ang masamang pera na galing sa labas ng bansa or mga perang galing sa illegal ay pinagpapatayo ng mga building. Ano? At yung mga building na yan ay pinagkakakitaan ng korporasyon na yon. At yung kikita na yon ay magiging legal na. Ano? Yan ang tinatawag na money laundering. Alright, marami pong gumagawa niyan. Karamihan po yung mga sindikato. During that time, nung una, yung ganyan ang lumalabas noon sa Las Vegas. Ano? Sumikat po yung ganyang klaseng ano yan sa Vegas. Ano? During that time ng mga mafia. Ano? So, yeah. So, bakit ngayon napapunta sa ang attention kay Mayor Alice Go? Kasi po, magdududa rin kayo na ano ang magiging ganansya ng isang napakalaking korporasyon o isang napakalaking operation sa Bamban. Ano, isang maliit na bayan, second class municipality with only like 45,000 voters, I think. Right? Na maglalagay ng mga malls, maglalagay ng mga buildings, condominiums, villas, and everything, ano? Sino ba makaka-afford nun doon? Kung ikaw ang negosyante, bakit ka maglalagay ng ganun kalaking operation na business sa isang second-class municipality? For now, sino ang titira doon? Sino makaka-afford ng ganun kalaking mga pera? Mga taga-Bamban nga ba? I don't think so. Ano? Okay, yung kinikita po ng Bamban sa isang taon ay wala sa kalingkingan ng puhunan pa lamang ng ng uh, ng, ng pogo na yon, ano? Ng lugar na kinatatayuan ng pogo na yon. Alright. So, bakit naandun? So, bakit nalipat kay Mayor Alice Go? That is because sa mga ganyang operation po, ano, kailangan po ng proteksyon. Proteksyon ng hindi lang ng mga mga pulis or whatever, pero kailangan din ng protection ng someone who is higher in authority on that place. At nakikita po doon sa lahat ng papeles ng pinagsimulaan ng pogo na yan, yung lugar ng pogo na yan, ay meron pong traceability na nakikita na merong koneksyon si Mayor Alice Go. Ano? So, kaya po, yung attention ay nalipat ngayon kay Mayor Alice Go as part of their investigation kung ano ang koneksyon talaga ni Alice Go. Ano? Nung natanong na siya, ay kung ano-ano ng kasinungalingan na lumalabas, mga facts na hindi suportado ng documents, ang kanyang pinagmulan, pinagtatatanong na rin, kaya na hindi naman niya masagot. So lumaki na yan, ano? Kung may mga legitimate answers na logical answers itong si Mayor Alice Go,
sa mga tanong ng Senado, hindi na po ito lalaki. Makikita talaga nila na hey, ang problema nito ay merong mga illegal niya na hindi yan nalalaman ni Mayor Alice Go. But the problem is, yung mga sagot ni Mayor Alice Go ay mukhang meron siyang pinagtataguan or meron siyang kinikimkim or inililihim sa kanya, ano? Tulad ng mga sagot niya na itinanggi niya ang kanyang mga kapatid, ng mga pangalan ng kanyang mga kapatid. Sinasabi niya na hindi niya mga kapatid yon. Yung kanyang Philippine citizenship, ano, marami na pong issue. Kaya napalipat talaga kay Mayor Alice Go. Not because na kino-concentrate nila diyan, but it is part of the bigger investigation. Ano? She is being part of becoming a part of a bigger investigation kasi kailangan pong ma-establish ang connection niya. Kung meron man, ano, pinoprotektahan ba niya? Yung kanyang mga incorporators doon sa kumpanya na yon, bakit mga puro convicted money launderers ng Singapore, yung kanyang nakilala na kasosyo din niya ay isang fugitive from justice. So, hindi po natin maiwasan yung ganyang investigasyon na malipat kay masama ang investigasyon sa pagkatao ni Mayor Alice Go. Ano? Sabi nila na baka daw po yan ay pumunta sa magkaroon ng xenophobic effect. Ano po ba yung xenophobic effect? Yan pong xenophobia ay yan po ay fear or hate against China or Chinese. Ano? Malalim po ang pinanggalingan ng salitang yan. May mga history diyan. I-google nyo na lang, xenophobia. So, huwag naman po sana nating isipin na itong pong investigasyon na to ay talagang para lang i-discriminate o magkaroon ng xenophobic effect sa mga brother natin at sisters na Chinoys and Chinais. Ano? Bago po ito mangyari, yung mga pogo na yan at naging ginawan legal ni Duterte, ano? Wala naman akong nababalitahan ganyan. Ang mga Pilipino po at mga Chinese ay natutong mamuhay in harmony with each other, ano? Talaga naman pong wala. Meron po ako mga kaibigan na mga incheck sa Pilipinas, ano? Lahat tayo palagay ko may mga lumaki tayo na may mga kaibigang incheck. Wala pong nangyayaring ganitong investigasyon pa noon sa mga laban sa China. Ano? Pero ngayon po kasi, because of geopolitics na nangyayari, nagkakaroon ng parang divide from the Philippines, dividing Philippines and China. No, it's not the Chinese. It's the government of China who is doing something wrong with our government. So, katulad po ng nangyayari sa West Philippine Sea, ano? Na kung saan talagang China is yung pinaninindigan nila yung 9-dash line which is already against the law, ano, against the international law. Wala na po sila sa reason para panindigan yung 9-dash line, but since mas malakas sila, talagang binubuli pa rin tayo. So that's one, ano. So yung pangbubuli sa atin ng China, ano, has an effect sa ating seguridad ng Pilipinas, ano. So yan pong nangyayari ngayon sa atin ay parang nagkakaroon na rin po ng epekto ang relasyon ng China at saka Pilipinas, ano. So sa tingin ko po hindi naman dapat magkaroon ng xenophobia or xenophobic effect ang mga investigasyon nito. Wala po tayong against sa ating mga lehitimong Pilipinong may Chinese blood, ano. Yung mga Chinoys na yan, mahal natin yan, ano. Kikisama tayo sa yan po ay mga Pilipino, ano.
Pero ito pong investigasyon nito ay hindi para sa hindi para makapagbigay ng xenophobic effect o hindi para imbestigahan ang kasamaang idinudulot ng pogo, ng mga sindikato na nagpoprotekta at nagsisimula sa mga ganyang business. Okay? So, sana naman po ay maintindihan ng ating mga kababayang Chinoys na hindi ito para sa kanila. Hindi ito para imbestigahan at busisiin ang, ah, ang pagkatao ng mga Inchik sa ating bansa. No? Hindi po ito laban sa kanila. Ito po ay laban sa sa sindikato. At alam po naman natin na ang ginagawa ng Senate is not prosecuting Chinese Pinoys or Chinese. No? Yan po ay ginagawa nila in aid of legislation kung paano natin maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon sa future, para makapaggawa ng magagandang batas, para di tayo mapasok ng mga illegal foreigners who are illegally obtaining birth certificates or legal documents to our prejudice, na makakasira at makakasama sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga Pilipino. Okay? O sige po, maraming salamat po ulit. Susunod ulit. Bye-bye.